Isang propesora ang nagkakagusto sa anak kong si Marco, kaya natural lang na umalis ka na. Ito ang malamig na deklarasyon ni Aling Corazon sa harap ni Elena, ang manugang niya sa loob ng 10 taon. Isang nakakagimbal na sandali kung saan pinalalayas niya ang sarili niyang manugang dahil lamang isang propesora ang kerida ng asawa nito. Bukas, ligpitin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngunit hindi alam ni Aling Corazon kung sino ang kanyang binangga. Hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ng isang ina na buong buhay na namuhay ng tahimik kapag nakita niya ang pagluha ng kanyang anak. Bago natin simulan ang mga magaganap sa mga susunod na araw, ang inyong libreng pag-subscribe, pag-like at pag-set ng notification ay malaking tulong sa aming munting channel. Mag-iwan din po kayo ng komento kung saan kayo nanonood. Ngayon, simulan na natin ang kuwento. Si Elena ay nasa kusina nagbabalat ng patatas para sa hapunan. Inihahanda niya ang paboritong adobo ng kanyang biyenan na si Aling Corazon at maingat niyang tinatanggal ang balat ng bawat patatas. Sa loob ng 10 taon ng pagsisilbi, hindi mabilang kung gaano karaming pagsisikap ang ibinuhos niya para lang makuha ang panlasa ng kanyang biyenan. Ngayon, habang pare-pareho ang hiwa niya sa mga patatas, isang notifikasyon mula sa cellphone ang umalingaw-ngaw sa sala. "Marco, may tawag ka," sigaw ni Elena habang hinuhugasan ng mga kamay sa malamig na tubig. Walang sagot mula kay Marco. Marahil ay nasa banyo ito. Patuloy na tumutunog ang notifikasyon na nakakairita. Nasa pandinig, pinunasan ni Elena ang kanyang mga kamay sa apron at lumabas papuntang sala. Sa ibabaw ng sofa, nakabukas ang screen ng cellphone ni Marco. Sa screen, may pangalang Cynthia at isang mensahe. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Elena. Nanlamig ang dulo ng kanyang mga daliri. Sa pagitan ng kuryosidad at takot, binasa niya ang mensahe. Isang litratong malaswa na hindi kailanman may papadala ng isang taong hindi karelasyon. "Ano to?" bulong ni Elena habang nanunuyo ang kanyang mga labi. Sa 10 taon ng kanilang pagsasama, hindi niya kailanman pinagdudahan ng kanyang asawa, ang asawa na itinuring niyang tapat at mabait. Hawak-hawak ang cellphone at tulala, bumukas ang pinto ng banyo. "Mahal, anong ginagawa mo?" tanong ni Marco paglabas niya. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng buong katawan. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili at itinaas ang cellphone gamit ang nanginginig na kamay. "Ano to? Sino si Cynthia?" Nanginginig ang boses ni Elena. Biglang namutla ang mukha ni Marco. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang itago ang pagkataranta, ngunit huli na ang lahat. "Wala yan, katrabaho ko lang," sagot ni Marco, umiiwas ng tingin. "Katrabaho na nagpapadala ng ganitong litrato?" tanong ni Elena habang muling tinitingnan ang screen. Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Naninikip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. "Elena, hindi mo naiintindihan. Walang namamagitan sa amin." Akmang lalapit si Marco, ngunit umatras si Elena. Lalong nag-alab ang galit niya sa kasinungalingan ng asawa. 6 na buwan na kayong nagkikita. Hindi mo rin ba naiintindihan yon?" sabi ni Elena. Itinuturo ang mga petsa sa mensahe. Mas lalong masakit isipin na sa loob ng 6 na buwan ay nabuhay siya sa kasinungalingan. Hindi makapagsalita si Marco, nakabuka lang ang bibig. "Sumagot ka. Sino ang babaeng to?" Sumabog ang pinipigilang emosyon ni Elena at napasigaw siya. Sa 10 taon, hindi niya kailanman sinigawan ang asawa at nagulat din siya sa sarili. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumabas si Aling Corazon mula sa kanilang silid. "Anong ingay yan? Bakit ang gulo-gulo nyo?" Iritabling sabi ni Aling Corazon. Nakapantulog pa. Magulo ang buhok at nakapamewang. Umiiyak na humarap si Elena sa biyenan. Sa loob ng 10 taon, inakala niyang tutulungan siya ng biyenan na kanyang pinagkakatiwalaan. "Nay, may ibang babae po si Marco."
Humihikbing sabi ni Elena. Nanlaki ang mga mata ni Aling Corazon. Tumingin siya sa anak at napanganga. Ano, Marco? Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Aling Corazon. Hindi makatingin si Marco sa kanyang ina. Pinaglaruan lang niya ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa sahig. Ma, patawad po. May kinakatagpo po akong nagngangalang Cynthia. Pabulong na sabi ni Marco. Mas lalong nabigla si Elena sa dali ng pag-amin ng asawa. 6 na buwan siyang nagsinungaling dito, pero sa harap ng ina ay agad umamin. At sino naman yang babaeng yan? Tanong ni Aling Corazon. Hinawakan ang balikat ng anak. Inaasahan ni Elena na papagalitan ng biyena ng anak. Ngunit ang ekspresyon ni Aling Corazon ay hindi galit, kundi puno ng kuryosidad. Propesora po siya sa isang universidad. Mahinang sagot ni Marco. Sa isang iglap, nagbago ng 180 degrees ang ekspresyon ni Aling Corazon. Akala ni Elena ay aaliwin siya ng biyenan o papagalitan ng anak, ngunit nagkamali siya. Propesora, muling tanong ni Aling Corazon. May bahid ng interes sa kanyang boses. Tumango si Marco. Aba, di mas nakakaangat naman pala siya kaysa sayo. Parang natural, nasabi ni Aling Corazon. Hindi makapaniwala si Elena sa narinig. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Nay, ano po ang sinasabi niyo? Nanginginig na tanong ni Elena. Sa loob ng 10 taon, hindi niya kailanman kinausap ang biyenan sa ganitong tono. Isang propesora ang nagkakagusto sa anak kong si Marco. Palalagpasin ba natin ang ganitong pagkakataon? Buong pagmamalaking, sabi ni Aling Corazon. Nanlambot ang mga tuhod ni Elena at napaupo siya sa sofa. Nagblangko ang kanyang isipan. Nay, 10 taon na po ako sa bahay na to. Ano naman ang 10 taon? Ano ba ang nagawa mo? Hindi ka namin ka-level at nagtiis lang kami sa iyo hanggang ngayon. Malamig na putol ni Aling Corazon. Hindi mapigilan ni Elena ang pag-iyak. Naninikip ang kanyang ilong at lalamunan. Nay, ano po bang nagawa kong mali? Hindi ka nagkamali, hindi ka lang namin ka-level. Maihahambing ka ba sa isang propesora? Nangiinsultong sabi ni Aling Corazon. Ang pagkapamewang at pagiging arogante niya ay ibang-iba sa taong nakilala niya 10 taon na ang nakalipas. Nakasandal si Marco sa pader, nakatingin lang sa sahig. Nakapamulsa ang 2 kamay at nakayuko ang mga balikat. Marco, wala ka bang sasabihin? Desperadong tanong ni Elena sa asawa. Umasa siyang kahit minsan sa 10 taon nilang pagsasama ay ipagtatanggol siya nito. Hindi pa rin makatingin si Marco. Paulit-ulit lang siyang bumubuka at sumasara ng bibig. Bukas, ligpitin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Matigas na deklarasyon ni Aling Corazon. Ang boses niya ay parang isang hukom na naghahatol. Tiningnan ni Elena ang biyenan na hindi makapaniwala. Noon, bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Roberto, ang kanyang biyenang lalaki. Nakapantulog, magulo ang buhok at litong-lito ang muka. Cora, anong nangyayari? Bakit ang ingay? Sinubukan ni Roberto na intindihin ang sitwasyon. Ramdam niya ang tensyon sa sala. Tay, si Marco po, may ibang babae. Humihikbing sinubukan ni Elena na magsumbong sa biyenan. Inakala niyang tutulungan siya nito dahil sa loob ng 10 taon ay naging mabait ito sa kanya. Roberto, may kinakatagpong propesora si Marco, paliwanag ni Aling Corazon sa asawa. Ang tono niya ay parang magandang balita. Propesora? Hindi maintindihan ni Roberto. Oo, nagtuturo sa universidad. Mas sangat kaysa sa manugang natin. Pero Cora, 10 taon na si Elena. Maingat na nagsalita si Roberto. Nagpakita siya ng kaunting respeto sa manugang. Tay, puno ng pag-asang tumingin si Elena sa biyenan. Ano naman ang 10 taon? Isang propesora ang nagkakagusto kay Marco. Parang patalim na pinutol ni Aling Corazon ang sasabihin ng asawa. Pero, Cora, sang-ayon ka rin naman, hindi ba? Isang pagkakataon to para magkaroon tayo ng mas magaling na manugang. Ginipit ni Aling Corazon ang asawa.
Napaurong si Roberto sa matalim na tingin ng asawa. Oo nga, pero anong pero? Palalagpasin ba natin to? Lalong tumalas ang boses ni Aling Corazon. Gaya ng dati, sumuko si Roberto sa asawa. Nawalan ng pag-asa si Elena nang malaman na kahit ang biyenang lalaki ay hindi papanig sa kanya. Kanyan na lang po ba talaga? Huling tanong ni Elena. Ang boses niya ay pinaghalong pakiusap at desperasyon. Magkaiba na ang landas ninyo. Ang propesora ay magbibigay ng magandang oportunidad kay Marco. Nakapamewang na malamig, nasabi ni Aling Corazon. Yumuko si Roberto at sa sahig na lang tumingin. Tay, ganyan din po ba ang tingin nyo? Huling pag-asa ni Elena habang nakatingin sa biyenan. Kasi may punto rin ang nanay mo. Paikot-ikot na sagot ni Roberto, pasulyap-sulyap sa asawa. Sa huli, kinampihan niya ang kanyang asawa. Wala nang masabi si Elena. Hindi niya inakala na ang mga biyenan na pinagsilbihan niya ng 10 taon ay ganito kalamig. Lalo siyang nawalan ng pag-asa nang kahit ang biyenang lalaki na inakala niyang kahit kaunti ay maiintindihan siya ay tinalikuran din siya. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Noong gabing iyon, magdamag umiyak si Elena sa kanyang kwarto. Ang mga alaala mula sa kanilang kasal hanggang ngayon ay parang pelikulang umikot sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga sinabi ni Aling Corazon noong bagong kasal pa lang sila. 5 ulam lang. Sa amin, 10 ulam ang normal. Ang alat naman ng kimchi na to. Ganyan ba magturo sa inyo? Huwag ka ngang maingay maghugas ng plato. Nakakabingi. Kailangan niyang gumising ng alas 6 ng umaga para ipaghanda ng almusal ang mga biyenan. Kapag nahuli siya kahit kaunti, sasabihan siyang, ang tamad naman ng bagong henerasyon. Kahit ang mga pagkaing bigay ng kanyang ina ay hindi pinapansin. Hindi namin gusto ang luto sa inyo. Sabi nito, hindi man lang tinitikman. Hindi rin siya basta-basta makauwi sa kanila. Kapag madalas kang umuuwi sa inyo, kahit hindi piyesta, binabalewala mo kami, sabi nito. Kailangan pa niyang magpaalam para lang sa isang beses na pag-uwi sa isang buwan. Kahit may sakit ang kanyang ina, isang araw ka lang, hindi pwedeng iwanan ng manugang ang bahay ang laging paalala. Kapag may bisita, siya lang ang nag-aasikaso ng lahat. Bakit ako kikilos? Nandyan naman ang manugang, sabi ni Aling Corazon habang nanonood lang ng TV sa sala. Mula paghahanda ng pagkain hanggang sa paghuhugas, lahat ay trabaho ni Elena. Kapag pinupuri siya ng mga bisita, ang galing naman ng manugang mo, doon lang ngingiti ng may kasiyahan ng biyenan. Pati sa pananamit ay pinakikialaman siya. Ang malaswating nan kapag masyadong magarbo ang manugang. Sayang ang pera sa ganyang damit, idagdag mo na lang sa budget. Kaya laging simple lang ang damit ni Elena. Ang pinakamahirap ay ang panunumbat na wala pa silang anak. Ilang taon na kayong kasal, wala pa ring bata. Nagpatingin na ba kayo sa doktor? Baka may problema, buwan-buwan niyang naririnig iyon. At si Marco ay walang imik. Mas lalo siyang nahihirapan kapag dumadalaw ang mga kaibigan ng biyenan. Bata pa kasi ang manugang ko, hindi pa gaanong marunong magluto. Siguro hindi naturuan ng maayos sa kanila. Sinasabi niya iyon sa harap mismo ni Elena. Sa loob ng 10 taon, hindi niya narinig ang salitang salamat. Lahat ng ginagawa niya ay tila obligasyon. At kapag may kaunting pagkukulang, agad siyang napupuna. Sa harap ng ibang tao, ipinagmamalaki siyang, masunurin ang manugang ko, pero sa bahay, lagi siyang kulang. Naalala niya ang bawat Pasko at Bagong Taon na siya lang mag-isang naghahanda, gumigising ng alas 4 ng madaling araw para magluto ng lahat. Kahit sabihan siyang kulang sa effort ang manugang, tiniis niya. At ngayon, ang biyenan na iyon ay kumampi sa kerida dahil lang isa itong propesora. Lahat ng tiniis niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap. Pagsapit ng alas 5 ng madaling araw, nagdesisyon si Elena.
Inilabas niya ang kanyang mga damit mula sa aparador. Hindi pala ganoon karami ang naipon niyang gamit sa loob ng 10 taon. Mga damit na dala niya noong ikasal at ilang personal na gamit lang. Sapat na ang 3 maleta. Ang iba ay binili sa bahay na iyon, kaya wala siyang dahilan para dalhin. Paglabas niya sa sala, nakaupo si Marco sa sofa. Mukhang hindi nakatulog, namumula ang mga mata. Magulo ang buhok at gusot ang damit. Elena, tumayo si Marco. Ngunit tila wala na siyang masabi. Hindi siya tiningnan ni Elena at dumiretso sa pinto. Hinubad niya ang tsinelas na 10 taon niyang suot sa bahay at isinuot ang sapatos. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Malamig na sabi ni Elena habang hawak ang doorknob. Sa sandaling iyon, lumabas si Aling Corazon mula sa kwarto, bahagyang nagsuklay at tiningnan si Elena mula ulo hanggang paa. Aalis ka na pala. Mabuti naman at nakapag-isip ka. Gumaan ang pakiramdam ko, walang pakialam, nasabi ni Aling Corazon. Parang natural lang na umalis siya. Hindi sumagot si Elena at lumabas na ng bahay. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng umaga. Kakaiba ang pakiramdam na lisanin ang bahay na iyon pagkatapos ng 10 taon. Tumawag siya ng taxi at sinabi ang address ng kanyang ina. Ang aga niyo naman po, saan po ang punta niyo? Tanong ng taxi driver, ngunit hindi sumagot si Elena. Sa loob ng 40 minutos na biyahe, nakatingin lang siya sa labas. Madilim pa ang kalye sa madaling araw. Nagdaraan ang mga ilaw ng poste. Naisip niyang 10 taon na pala mula nang mag-isa siyang dumaan sa daang ito. Masaya siyang ikinasal noon. Hindi niya inakalang babalik siyang parang pinagtatabuyan. Samantala, sa bahay, kinausap ni Aling Corazon si Marco. Magkatabi silang nakaupo sa sofa. Mag-propose ka na agad sa propesora. Bihira lang ang ganitong pagkakataon, sabi ni Aling Corazon habang tinatapik ang balikat ng anak. Ang mukha niya ay puno ng saya na para bang may magandang nangyari. Ma, pero 10 taon na kami ni Elena, nag-aalangang sabi ni Marco. May natitira pa ring guilt sa kanyang puso. Ano ka ba? Makakarelasyon mo ang isang propesora at saka wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Putol ni Aling Corazon sa sinasabi ni Marco. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa. Tiningnan ni Marco ang kanyang cellphone na may magkahalong emosyon. Pagmamahal para kay Cynthia at guilt para kay Elena. Sa parehong oras, nag-aalangan si Elena sa harap ng gate ng kanilang bahay. Nahihiya siyang harapin ang ina sa ganitong kalagayan. Nangako siyang magiging masaya, pero heto siya, umuwing bigo. Bumukas ang gate. Elena, anak, si Isabel, ang kanyang ina, ay may dalang basura nang makita siya. Sa itsura ng anak at sa mga dala nitong maleta, alam na niya agad kung anong nangyari. Sa 30 taong pagpapalaki, sapat na ang isang tingin sa mukha ng anak para malaman ang lahat. Nay, humihikbing sabi ni Elena. Nabarahan ang kanyang lalamunan at hindi na makapagsalita. Niyakap ni Isabel ang anak nang walang salita. Sa mainit na yakap ng ina, ibinuhos ni Elena ang lahat ng kanyang luha. Pumasok na tayo, mahinang sabi ni Isabel. Kinuha ang mga maleta ng anak. Dinala niya sa loob si Elena habang hinahaplos ang likod. Sa sala, ikinuwento ni Elena ang lahat. Mula sa panloloko ng asawa hanggang sa nakakagimbal na reaksyon ng biyenan, wala siyang pinalampas. Tahimik na nakinig si Isabel hanggang sa matapos. Hindi siya sumabat o nagtanong. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay ang hayaan kang mapunta sa pamilyang yon. Sana pinigilan kita, sabi ni Isabel habang pinupunasan ang luha. Mula nang mamatay ang kanyang ama, ngayon lang niya ulit nakitang umiyak ang ina na laging matatag. Lalo pang naiyak si Elena nang makita ang ina. Hayaan mo anak, ako na ang bahala, sabi ni Isabel. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. May kakaibang tibay sa kanyang boses. Tila mayroon siyang napagdesisyonan.
Sa kabilang dako, tinawagan ni Marco si Cynthia na may mabigat na kalooban dahil na rin sa utos ng ina at sa pangangailangang ipaalam kay Cynthia ang sitwasyon. Cynthia, ako, to. Marco, bakit ka napatawag ng ganitong oras? Umalis na si Elena sa bahay. Direktang sabi ni Marco. Talaga? Pinalayas siya? Arinig sa kabilang linya ang gulat ni Cynthia. Oo, ganun na nga. Matamlay na sagot ni Marco. Kung ganon, pwede na tayong maging opisyal. Alam mo ba, malapit na akong ma-promote bilang full professor. Masayang sabi ni Cynthia. Ang boses niya ay puno ng sigla. Sumasama ang loob ni Marco habang kausap ito. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi na niya maibabalik ang lahat. Matapos patulugin ang anak, pumasok si Isabel sa kanyang lumang study. Binuksan niya ang isang drawer na matagal nang hindi nabubuksan. Isang lumang koleksyon ng business cards mula sa kanyang panahon bilang isang executive sa isang malaking korporasyon, 30 taon na ang nakalipas. Pinagpagan niya ang alikabok at dahan-dahang binuklat. Bawat business card ay may dalang alaala. Mga pangalan ng mga taong ngayon ay nasa top 10 na ng mga pinakamayaman sa bansa. Mga kasamahan niya sa trabaho na sabay-sabay nag-overtime para sa mga proyekto. Ang ilan ay naging chairman ng malalaking kumpanya. Ang iba naman ay naging may-ari ng mga pahayagan. 30 taon na ang lumipas, ngunit nanatili pa rin ang kanilang koneksyon. Ngayon, magsisimula na, bulong ni Isabel habang isinasara ang koleksyon. May kakaibang talim sa kanyang mga mata. Para siyang isang natutulog na leon na nagising. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, tahimik na pumasok si Isabel sa study. Mahimbing pang natutulog si Elena dahil sa pagod at sama ng loob. Hinalungkat ni Isabel ang pinakailalim ng drawer na 30 taon niyang hindi binuksan. Isang maalikabok na koleksyon ng business cards at isang lumang phone book ang kanyang natagpuan. Binuklat niya ang bawat pahina. Kinuha ni Isabel ang telepono at ginawa ang unang tawag. Kailangan niyang alamin ang lahat tungkol sa construction company ni Roberto. Samantala, si Elena ay nagising ng lampas alas 10. Kailangan niyang tumawag sa eskwelahan para mag-file ng sick leave. Principal, si Elena po ito. Magpapasick leave po sana ako dahil bigla po akong nagkasakit. Anong nangyari? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Nag-aalalang tanong ng principal. Opo, kailangan ko po yatang magpahinga ng ilang araw. Matamlay na sagot ni Elena. Hindi naman talaga katawan niya ang may sakit, kundi ang kanyang puso, ngunit mahirap ipaliwanag. Matapos ang tawag, tulala siyang naupo sa sofa. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang 10 taon niyang pagsasama ay gumuho sa isang gabi. Tumunog ang kanyang cellphone. Ang kaibigan niyang si Mila mula sa kolehiyo. Elena, anong nangyari? Iba ang boses mo. Mila, ikinuwento ni Elena ang lahat. Mula sa panluloko ng asawa hanggang sa reaksyon ng biyenan. Grabe, mga siraulo, ang bait-bait mo sa kanila. Teka, ang pangalan ba ng babae ay Cynthia Villaflor? Gulat na tanong ni Mila. Oo, paano mo nalaman? Elena, sikat na sikat yang babaeng yan sa universidad namin. Kilala siya sa pakikipagrelasyon sa mga may asawang lalaki. Nagulat si Elena sa impormasyon. Ano? Nanginginig ang boses niya. Nagtatrabaho ako sa library ng universidad. Usap-usapan yan sa mga propesor. Si Cynthia raw ay sabay-sabay na nakikipagrelasyon sa iba't ibang may asawang propesor, paliwanag ni Mila. Natulala si Elena. Elena, i-search mo sa internet. Siguradong may makikita kang mga post tungkol sa kanya, payo ni Mila. Sa parehong oras, tinapos na ni Isabel ang unang tawag. Ang kausap niya ay si Mr. Tan, isang malaking construction magnate. Mr. Tan, si Isabel to. Kumusta na? Isabel, napatawag ka. Masayang bati ni Mr. Tan. Nangangamusta lang. Kamusta ka na? Natural na simula ni Isabel. Eto,
abala pa rin. Ikaw, kamusta ka na simula nang iwan mo ang corporate world? Tahimik na ang buhay matapos maikasal ang anak ko. Nga pala, kilala mo ba si Roberto Reyes ng Reyes Builders? Sinimulan na ni Isabel ang tunay na pakay. Roberto Reyes. Oo, kilala ko. Nag-invest ang kumpanya namin sa isa sa mga condominium project niya. Sagot ni Mr. Tan. Nagningning ang mga mata ni Isabel. Ganun ba? Anong klasing tao siya? Bakit mo naman natanong? Nagtaka si Mr. Tan. May kaunti lang personal na problema. Bilang pagtanaw sa dati nating pinagsamahan, pwede ba akong humingi ng pabor? Maingat, nasabi ni Isabel. May seryosong tono sa kanyang boses. Samantala, si Aling Corazon at Marco ay nasa isang mamahaling restaurant. Inayos niya ang unang pagkikita nila ni Cynthia. 30 minuto na silang naghihintay. Marco, kapag dumating na ang propesora, maging magalang ka, bilin ni Aling Corazon. Mas makapal ang kanyang makeup kaysa dati at nakasuot siya ng magandang damit. Opo, ma, sagot ni Marco habang tinitingnan ang relo. May guilt pa rin siya para kay Elena, ngunit wala nang atrasan. Dumating si Cynthia sa restaurant, naka-eleganteng bestida at may dalang designer bag. Kumaway si Aling Corazon. Profesora Cynthia, dito po. Lumapit si Cynthia sa mesa at magalang na bumati. Magandang araw po. Ako po si Cynthia. Naku, Profesora. Ako po ang ina ni Marco, si Corazon. Tumayo si Aling Corazon at magalang na bumati. Marami na pong naikwento si Marco tungkol sa inyo. Isang karangalan po na makilala kayo. Sanay, nasabi ni Cynthia. Lumiwanag ang mukha ni Aling Corazon. Maupo po kayo, Profesora. Iniisip ko pa lang na kayo ang papalit sa pwesto ng manugang ko. Natutuwa na ako. Todo puri si Aling Corazon. Sa isip ni Cynthia, natatawa siya, pero sa labas ay nagpapakumbaba. Naku, tita, masyado pa pong maaga para dyan. Isang karangalan po na makilala kayo ng anak ko. Patuloy na papuri ni Aling Corazon. Hindi komportable si Marco. Sa sandaling iyon, nagsisimula na ang plano ni Isabel. Matapos kausapin si Mr. Tan, ginawa niya ang pangalawang tawag. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag ni Roberto ang kanyang mga empleyado. Sunod-sunod na tawag ang natanggap niya tungkol sa pag-pull out ng mga investor. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Roberto sa mga empleyado. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Sir, 3 malalaking construction firm po ang sabay-sabay na nag-pull out ng investment. Nanginginig na ulat ng manager. Anong dahilan? Hindi po sila nagbigay ng malinaw na dahilan. Internal issues lang daw po. Yumuko ang manager. Napahawak si Roberto sa kanyang ulo. 30 taon na ako sa negosyo, ngayon lang nangyari to. Samantala, nasa harap ng computer si Elena. Sinunod niya ang payo ni Mila at nag-search tungkol kay Cynthia. Bawat resultang lumalabas, lalong sumiseryoso ang mukha niya. Sa isang university forum, maraming post tungkol kay Cynthia. May isang thread na may pamagat na part-time lecturer na sabay-sabay kinakarelasyon ang mga may asawang propesor. Kinunan niya ng screenshot ang lahat at inayos sa isang file. Ganitong babae ang pinartner ni Marco, bulong ni Elena. Galit at panghihinayang ang kanyang naramdaman, ngunit may mas nakakagimbal pang katotohanan. Hindi pala full professor si Cynthia, kundi isang part-time lecturer lamang. Ang propesora na labis na hinangaan ni Aling Corazon ay isang kasinungalingan. Nagsimula namang tawagan ni Isabel ang mga may-ari ng mga supplier ng construction materials. Ang mga dati niyang kasamahan, 30 taon na ang nakalipas, ay nasa mahahalagang posisyon na ngayon. Mr. Lim, si Isabel to. Long time no see. Isabel, ang tagal na. Kamusta ka na? Mabuti naman. May hihilingin sana akong pabor. Maingat na sabi ni Isabel. Ano yon? Kilala mo ang Reyes Builders ni Roberto Reyes, di ba? Pwede bang itigil niyo muna ang pakikipag-deal sa kanila? Matigas na sabi ni Isabel. Biglaan naman,
Anong nangyari? Nagtaka si Mr. Lim. Personal na problema. Ako ang bahala, magtiwala ka lang. May kakaibang lamig sa boses ni Isabel. Kung ikaw ang nagsasabi, sige, simula bukas, ititigil na namin. Pumayag si Mr. Lim. Alam niya ang kakayahan ni Isabel mula pa noon, kaya hindi siya nagduda. Samantala, sa faculty lounge, ipinagmamalaki ni Cynthia sa mga kasamahan. Mukhang malapit na akong ikasal sa isang mabuting lalaki, masayang sabi niya. Sino? Tanong ng isang babaeng propesor. Anak ng may-ari ng isang construction company. Gusto na rin ako ng nanay niya na maging manugang. May halong kasinungalingan ang kwento ni Cynthia. Hindi niya alam na kumakalat na ang mga tsismis tungkol sa kanya. Ilang araw pa, mas malaking problema ang dumating sa kumpanya ni Roberto. Ang mga pangunahing supplier ay tumawag para kanselahin ang kanilang mga kontrata. Nagpanik na si Roberto. Si Aling Corazon ay nagsimula na ring kabahan sa seryosong mukha ng asawa. Roberto, may problema ba sa kumpanya? Nag-pull out ang mga investor at kinakansela na rin ng mga supplier ang kontrata. Buntong hininga ni Roberto. Bakit biglaan? Hindi ko rin alam. 30 taon na ako sa negosyo, ngayon lang nangyari to. Biglang naisip ni Aling Corazon ang dati niyang manugang. Baka may ginagawang masama ang manugang mo. Suspetsa niya. Imposible. Ano namang magagawa ni Elena? Siguro dahil lang to sa ekonomiya. Binaliwala ni Marco. Ngunit lumalaki ang kaba ni Aling Corazon. Sa sandaling iyon, inilabas na ni Isabel ang kanyang huling baraha. Tinawagan niya ang dati niyang kasamahan na nagtatrabaho sa isang malaking bangko. Direktor Mendoza, si Isabel. Isabel, ang tagal na. Pwede bang higpitan niyo ang pag-aproba sa loan application ng Reyes Builders? Direktang pakiusap ni Isabel. Hindi na ako magtatanong kung bakit. Dahil ikaw ang humihiling. Gagawin ko. Agad na pumayag ang direktor. Matapos ang lahat ng tawag, lumapit si Isabel kay Elena. Inaayos ng anak ang mga impormasyon tungkol kay Cynthia sa computer. Anak, anong ginagawa mo? Nay, inaalam ko po ang tungkol kay Cynthia. Nakakagulat po talaga. Sabi ni Elena, itinuturo ang screen. Anong nalaman mo? Tanong ni Isabel. Hindi po siya propesora, part-time lecturer lang. At marami na po siyang naging karelasyon na may asawa. Ipinakita ni Elena ang mga ebidensya. Inilagay ni Isabel ang kamay sa balikat ng anak. Magaling, simula pa lang yan. Makahulugang ngumiti si Isabel. Nay, may ginagawa po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Elena. Ang totoong laban, sa susunod na linggo pa magsisimula. Huwag kang mag-alala. Pinakalma ni Isabel ang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon para sa paghihiganti. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Roberto. Araw-araw lumalala ang sitwasyon ng kumpanya. Ang tiwalang inipon niya sa loob ng 30 taon ay gumuho sa isang iglap. Sino bang sumisira sa amin? Bulong ni Roberto. Ngunit huli na para malaman ang sagot. Nagsimula na ang paghihiganti ni Isabel at hindi na ito mapipigilan. Isang linggo ang lumipas, kaharap ni Roberto ang isang loan officer mula sa bangko. Namumutla siya habang tinitingnan ang mga dokumento. Sa 30 taon niya sa negosyo, ngayon lang siya napahiya ng ganito. Mr. Reyes, pasensya na po, pero hindi namin ma-approve ang loan ninyo. Malamig na sabi ng officer. Nanginginig ang kamay ni Roberto. Bakit? 30 taon na ang kumpanya ko at hindi ako kailanman na-delay sa pagbabayad. Dahil po sa mga recent investment pullouts at pag-alis ng mga supplier, bumagsak po ang credit rating ninyo. Paliwanag ng officer habang inaayos ang mga papel. Napahawak si Roberto sa ulo. Paano na ang kumpanya ko? Kailangan nyo na pong maghanap ng ibang paraan. Tumayo ang officer at umalis. Naiwan si Roberto na buntong hininga na lang ang nagagawa. Sa parehong oras, may espesyal na bisita sa bahay ni Isabel.
ang dati niyang kasamahan at ngayon ay business editor ng isang malaking pahayagan, si Mr. Cruz. Sinalubong siya ni Isabel sa sala. "Mr. Cruz, ang tagal na," sabi ni Isabel habang nagsasali ng tsaa. "Isabel, tungkol sa ipinakiusap mo sa telepono," seryosong sabi ni Mr. Cruz. "Inihahanda ko na ang article tungkol sa Reyes Builders. Anong anggulo ang gusto mo?" Nag-isip sandali si Isabel. Kailangan niyang maghiganti pero hindi dapat halata. "Isulat mo lang ang katotohanan, pero ako ang magsasabi kung kailan ilalabas." "Sige, pero Isabel, sabi mo personal na bagay ito." Nagtaka si Mr. Cruz. "Ang anak ko ang dati nilang manugang." "Dati," mapait na sabi ni Isabel. Naintindihan na ni Mr. Cruz ang sitwasyon. "Ah, ganun ba? Kung para sa anak mo, syempre tutulong ako." Tumango siya. Samantala, si Elena ay kasama ang ina sa lounge ng isang mamahaling hotel sa Makati. Kikitain nila ang isa pa sa mga dati niyang kasamahan, si Mrs. De Leon. Si Mrs. De Leon ang nagpapatakbo ng foundation ng isang prestihiyosong pribadong paaralan sa Metro Manila. "Isabel, ang tagal na." Masayang bati ni Mrs. De Leon. Mas bata siya ng 2 taon kay Isabel pero mas naunang naging matagumpay at laging tumutulong sa mga kasamahan. "Mrs. De Leon, salamat sa oras ninyo." Magalang na sabi ni Isabel. "Ito ba ang anak mo? Ang ganda niya." Palakaibigang sabi ni Mrs. De Leon kay Elena. "Hello po, ako po si Elena." Nahihiyang bumati si Elena. Bilang isang public school teacher, naiilang siyang makipag-usap sa ganito kataas na tao. Kung si Isabel ang nagrekomenda, syempre tatanggapin namin siya sa aming paaralan. Masayang sabi ni Mrs. De Leon. Nagulat si Elena. "Pero po, wala pa po akong sinasabi." Tumawag na si Isabel. Sabi niya, gusto raw lumipat ng anak niya sa Maynila. Nakangiting paliwanag ni Mrs. De Leon. Naantig si Elena sa pag-aasikaso ng ina. "Kailan ka pwedeng magsimula?" "Sa susunod na buwan po." Sagot ni Elena. "Sige, ipadala mo na lang ang mga dokumento bukas." Agad na nagdesisyon si Mrs. De Leon. Alam niya ang kakayahan ni Isabel, kaya buo ang tiwala niya. Sa universidad, sa banyo ng mga guro, narinig ni Cynthia ang usapan ng mga kasamahan tungkol sa kanya, kaya nagtago siya para makinig. Si Cynthia, sa wakas na buking na. Grabe ang kapal ng mukha, sabay-sabay kinarelasyon ang mga propesor. At lahat pa may asawa. Narinig ni Cynthia ang usapan. Namutla siya. "Sino ang nagkalat nito?" Bulong niya. Akala niya ay maingat siya, pero nabisto siya. Paglabas niya ng banyo, agad niyang tinawagan si Marco. "Marco, nasaan ka?" "Nasa opisina." "Bakit?" Pagod na sagot ni Marco. Sunod-sunod ang overtime niya dahil sa problema sa kumpanya. "Pwede ba tayong magkita? May importante akong sasabihin. Mahirap ngayon, sobrang gulo sa kumpanya." Nahihirapang sabi ni Marco. Tumalas ang boses ni Cynthia. "Ibig mong sabihin, ayaw mo na muna tayong magkita?" "Hindi sa ganun, talagang mahirap lang ngayon. Kung may problema sa pera ang pamilya niyo, pwede naman akong tumulong." Nagsinungaling si Cynthia. Wala naman talaga siyang kakayahan o intensyong tumulong. Noong gabing iyon, kinausap ni Aling Corazon si Marco. Nag-aalala siya sa asawa na laging malungkot dahil sa kumpanya. "Marco, humingi ka ng tulong kay Profesora Cynthia." Profesora siya. Hindi niya alam ang tungkol sa construction. Marami siyang koneksyon. Subukan mo. Pagpipilit ni Aling Corazon. Naramdaman ni Marco ang agwat sa pagitan ng inaasahan ng ina at ng realidad. Samantala, papunta si Isabel at Elena sa isang opisina. Makikipagkita sila sa isang private investigator. Kailangan nila ng mas detalyadong investigasyon tungkol kay Cynthia. "Nay, kailangan pa ba to?" Nag-aalalang tanong ni Elena. "Know your enemy. Kailangan nating alamin ang lahat tungkol sa kanya." Matigas na sabi ni Isabel. Pagdating nila sa opisina, isang lalaking nasa katanghalian ang sumalubong. "Kayo po ba si Mrs. Isabel Santos?" "Oo, ako yung tumawag."
Inabot ni Isabel ang business card. Tungkol po sa investigasyon kay Cynthia Villaflor. Tama po ba? Oo. Gusto kong malaman ang lahat. Bigyan niyo po kami ng ilang araw, buong tiwalang sagot ng investigador. Ilang araw pa, mas malaking gulat ang naghihintay sa kumpanya ni Roberto. Sabay-sabay na nag-resign ang mga empleyado. Sinubukan silang kausapin ni Roberto sa conference room. Mga kasama, 30 taon na tayong magkakasama, di ba? Pakiusap ni Roberto. Sir, paano kami magtatrabaho kung hindi na kami makakasweldo? Sabi ng manager. Tumango ang ibang empleyado. Magtiis lang kayo. Malulutas din to. Hanggang kailan kami maghihintay? Hindi ko pa masabi ngayon. Hindi makasagot si Roberto. Umalis ang mga empleyado na puno ng pagkadismaya. Noong gabing iyon, sinabi ni Roberto kay Aling Corazon, Cora, baka may ginagawa ang pamilya ng dati nating manugang? Maingat na tanong ni Roberto. Imposible. Ano namang magagawa ng mga simpleng tao na yon? Tumawa si Aling Corazon. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maitago ang kaba. Pero utusan mo si Marco na alamin. Sige na nga. Napilitang sumang-ayon si Aling Corazon. Kinabukasan, nanginginig na dumating si Marco sa bahay ng mga biyenan. 10 taon na ang lumipas at sa ganitong sitwasyon pa siya babalik. Nang mag-doorbell, si Isabel ang lumabas. Sino yan? Nay, si Marco po. Mahinang sabi ni Marco. Tila inaasahan na ni Isabel ang pagdating niya, kalmado lang ito. Tuloy, mukhang marami tayong pag-uusapan. Malamig na sabi ni Isabel habang binubuksan ang pinto. Nakita ni Marco ang kakaibang talim sa mga mata ng biyenan. Naramdaman niyang may malaking nagbabago. Maupo ka. Itinuro ni Isabel ang sofa. Nailang na naupo si Marco. Ang biyenan na dati niyang komportable ay naging ganito kalamig. Bakit ka na parito? Magalang, pero may distansyang tanong ni Isabel. Hindi makapagsalita si Marco, paulit-ulit lang siyang bumubuka at sumasara ng bibig. Kinabukasan, 2:00 ng hapon, napapangibabawan si Marco ng kalmado ngunit makapangyarihang presensya ni Isabel. Hindi niya inakala na ang dati niyang mabait na biyenan ay ganito katalim. Tiningnan siya ni Isabel at dahan-dahang nagsalita. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng dahilan para muling kontakin ang mga dati kong kasamahan pagkatapos ng 30 taon. Makahulugang ngumiti si Isabel. Pinagpawisan ng malamig si Marco. Nay, ano po ang ibig ninyong sabihin? Lahat sila ay nagalit nang marinig ang kwento ng anak ko. Lalo na si Chairman Tan. Galit na galit siya. Kalmadong sabi ni Isabel. Hindi kilala ni Marco si Chairman Tan pero alam niyang hindi ito biro. Tumayo si Isabel at lumapit sa pader kung saan nakasabit ang mga lumang litrato. Mga litrato mula 30 taon na ang nakalipas. Isang group picture ng mga kabataang lalaki at babae na naka-business suit. Kilala mo ba sila? Tanong ni Isabel. Itinuturo ang litrato. Umiling si Marco. Sila ang mga nasa top 10 ng pinakamayayamang tao sa bansa ngayon. Lahat sila ay kasamahan ko noon. Simpleng sabi ni Isabel. Namutla si Marco. Ito si Chairman Tan ng Prime Holdings. At ito naman si Mr. Cruz, ang presidente ng The Daily Tribune. Isa-isang itinuro ni Isabel ang mga tao sa litrato. Habang naririnig ni Marco ang mga pangalan, lalo siyang lumiliit. At ito naman ang vice-governor ng Bangko Sentral. At ito ang vice-chairman ng Psy Group. Nay, imposible. Nanginginig na sabi ni Marco. 30 taon na ang nakalipas, lahat kami ay mga simpleng manager at supervisor lang, kasama na ako doon. Pagbabalik tanaw ni Isabel. Ngunit lumipas ang panahon at naging matagumpay kami sa aming mga larangan at hanggang ngayon nag-uusap pa rin kami. Pinunasan ni Marco ang pawis. Nay, nakikialam po ba kayo sa problema ng pamilya namin? Tinitigan siya ni Isabel. Nanlamig ang kanyang mga mata. Hindi pakikialam, ito ay pagpapanagot. Pagbabayaran ninyo ang ginawa nyo sa anak ko. Nay, parang awan nyo na.
Hindi niyo ba yan inisip noong pinalayas niyo si Elena? 10 taon siyang nagsilbi sa inyo tapos itatapon niyo lang na parang basura. Lalong nanlamig ang boses ni Isabel. Hindi makapagsalita si Marco. Sa sandaling iyon, lumabas si Elena mula sa kwarto. Nagkatinginan sila ni Marco at bumalot ang nakakailang na katahimikan. 10 araw na silang hindi nagkita. Elena, tumayo si Marco. Hindi siya pinansin ni Elena at dumiretso sa kusina. Elena, patawarin mo ako. Pwede ka bang bumalik? Pakiusap ni Marco. Huminto si Elena. Huli na ang lahat. Sabi niya, hindi lumilingon. Elena, parang awa mo na. Nagkamali ako. Pumili na ako ng bagong buhay. Pupunta na ako sa Maynila. Malamig na sabi ni Elena. Nanlambot ang mga tuhod ni Marco. Kumuha si Isabel ng isang makapal na envelope mula sa study. Ibinigay niya ito kay Marco. Ito ang tunay na pagkatao ng babaeng kinakasama mo. Nanginginig na kinuha ni Marco ang envelope. Sa loob, naroon ang detalyadong report ng investigasyon kay Cynthia. Hindi siya propesora, ni part-time lecturer nga ay pahirapan pa. Palipat-lipat siya ng universidad. Malamig na paliwanag ni Isabel. Habang binabasa ni Marco ang report, puno ito ng mga nakakagulat na impormasyon at nalaman din namin na ikaw ang ika-8 lalaki na kinarelasyon niya habang may asawa. Imposible, bulong ni Marco. Akala niya ay espesyal siya kay Cynthia pero nagkamali siya. Nagsinungaling sa akin si Cynthia. Mula simula hanggang dulo, puro kasinungalingan. Sabi ni Elena paglabas niya ng kusina. Ngayon mo lang nalaman, matagal ko nang alam, mapait na ngumiti si Elena. Napahawak si Marco sa ulo habang tinitingnan ang report. Ang kumpanya ng tatay mo ay babagsak sa loob ng ilang araw. Matigas na sabi ni Isabel. Nakahanda na ang article sa dyaryo. Pero kung tunay kang nagsisisi, hindi tinapos ni Isabel ang sasabihin. Lumuhod si Marco at nagmakaawa. Nay, gagawin ko po ang lahat. Ano po ang kailangan kong gawin? Humingi ka ng tawad kay Elena at hiwalayan mo na ang babaeng yon. Opo, gagawin ko po, desperadong sagot ni Marco. Ngunit umiling si Elena. Ma, desidido na po ako. Maghihiwalay na kami at pupunta na ako sa Maynila. Matigas na sabi ni Elena. Gumuho ang mundo ni Marco. Kung ganon, kailangan nating tapusin to ng maayos. Iginalang ni Isabel ang desisyon ng anak at tiningnan si Marco. Elena, isa pang pagkakataon. Binigyan kita ng 10 taon na pagkakataon. Hindi mo ba alam? Malamig na sabi ni Elena. Desperadong nagtanong si Marco. Paano na ang pamilya ko? Ang kumpanya ni Papa? Si Mama? Kayo ang pumili niyan. Malamig na sabi ni Isabel. Sana inisip nyo, yan noong pinalayas nyo ang anak ko. Nay, wala na po bang paraan? Huli na ang lahat para magsisi. Matigas na sabi ni Isabel. Hindi makapagsalita si Marco. Kailan mo hihiwalayan si Cynthia? Ngayon din po. At humingi ka ng formal na tawad kay Elena. Opo, yumuko si Marco. Pero hindi mo na mapipigilan ang diborsyo. Huling sabi ni Isabel. Bumagsak ang mga balikat ni Marco. Noong gabing iyon, 7:00, umuwi si Marco. Naghihintay si Aling Corazon sa pinto. Anong nangyari? Naayos mo ba? Puno ng pag-asang tanong ni Aling Corazon. Matamlay na naupo si Marco sa sofa. Ma, malaki ang problema natin. Anong ibig mong sabihin? Ang nanay ni Elena. Kilala niya ang lahat ng bigating tao sa bansa. Nanginginig na sabi ni Marco. Ano? Imposible. Hindi maintindihan ni Aling Corazon. 30 taon siyang naging executive sa isang malaking kumpanya. Kasabayan niya ang mga chairman ngayon. Hindi totoo yan, namutla si Aling Corazon. Ang pagbagsak ng kumpanya natin. Gawa niya lahat yon. Imposible, isa lang siyang ordinaryong ginang. Ayaw maniwala ni Aling Corazon. Ma, tingnan niyo to. Ipinakita ni Marco ang report kay Cynthia. Nang makita ito ni Aling Corazon, natigilan siya. Ano to? Hindi siya propesora? Part-time lecturer lang.
At marami nang naging karelasyon. Anong ginawa ko? Bulong ni Aling Corazon, nabitawan ang mga papel. Ngayon lang niya naintindihan ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang profesoranag hinangaan mo, ganito palang klase ng babae. Imposible, imposible. Napahawak si Aling Corazon sa ulo at gusto nang makipaghiwalay ni Elena. Hindi pwede, sigaw ni Aling Corazon. Huli na ang lahat, ma. Tapos na ang lahat. Desperadong sabi ni Marco, pupuntahan ko siya at hihingi ng tawad. Wala nang silbi. Desidido na siya. Ngayon lang napagtanto ni Aling Corazon kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Ang pagtataboy sa manugang na nagsilbi sa kanya ng 10 taon at ang hindi pagkilala sa kung sino talaga ang ina nito. Anong sabi ng tatay mo? Hindi ko pa sinasabi. Paano ko sasabihin? Bagsak na ang kumpanya na wala pa ang manugang. Bulong ni Aling Corazon. Ganoon din si Marco. Hindi alam ang gagawin. Noong gabing iyon, umuwi si Roberto. Payat na payat at mukhang tumanda ng 10 taon. Kamusta ang kumpanya? Maingat na tanong ni Aling Corazon. Bagsak na, lubog na tayo. Napaupo si Roberto sa sofa. Bukas, hindi ko na mababayaran ang sweldo ng mga empleyado. 30 taon, buntong hininga ni Roberto. Nag-isip si Aling Corazon kung sasabihin ba niya ang katotohanan. Ngunit sa sitwasyon ngayon, mas lalo lang itong magdudulot ng desperasyon. Ang lahat ay dahil sa kanyang maling desisyon. At ngayon, wala nang paraan para itama ito. Lubos na itong naintindihan ni Aling Corazon. Araw ng paglilitis, 10:00 ng umaga. Dumating si Elena sa korte kasama si Isabel. Nakasuot siya ng itim na suit na inihanda ng ina, puno ng kumpiyansa. Wala na ang kaawa-awang manugang na pinalayas 10 araw na ang nakalipas. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco at ang kanyang mga magulang. Lahat sila ay mukhang pagod at nakayuko. Lalo na si Roberto na tumanda ng 10 taon dahil sa pagbagsak ng kumpanya. All rise. Anunsyo ng court clerk. Tumayo ang lahat para sa hukom. Sisimulan na natin ang kaso ng diborsyo ni Elena Santos at Marco Reyes. Seryosong sabi ng hukom. Tumayo ang abogado ni Elena. Your Honor, ang akusadong si Marco Reyes ay may 6 na buwang relasyon sa isang babaeng nagngangalang Cynthia Villaflor. Isinumite ng abogado ang mga ebidensya. Kasama dito ang mga text message ni Marco at mga resibo mula sa kanilang mga pagkikita. Bukod dito, ang ina ng akusado, si Corazon Reyes, ay sa pilitang pinalayas ang nagsasakdal sa kanilang tahanan. Totoo ba ito? Tanong ng hukom kay Marco. Opo, totoo po. Mahinang pag-amin ni Marco. Wala siyang maipapalusot. Para sa isang asawang tapat na nagsilbi sa pamilya ng 10 taon, ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang emosyon. Patuloy ng abogado. Kaya't malinaw na ang lahat ng responsibilidad sa diborsyong ito ay nasa panig ng akusado. Tumayo rin ang abogado ni Marco. Your Honor, lubos na pinagsisisihan ng akusado ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ng hukom ang mga dokumento. Malinaw na napatunayan ang panloloko ni Marco Reyes at ang hindi makatarungang pagtrato ng kanyang pamilya. Kaya't pinapahintulutan ang diborsyo at lahat ng responsibilidad ay nasa panig ng akusado. Nang ibaba ang hatol, nakahinga ng maluwag si Elena. Hinaplos ni Isabel ang balikat ng anak. Tapos na, anak. Salamat po, Nay. Naluluhang sabi ni Elena. Pagkatapos ng paglilitis, lumabas si Isabel at kinuha ang cellphone. Tinawagan niya si Mr. Cruz ng pahayagan. Mr. Cruz, pwede mo nang ilabas ang article. Sige, lalabas ito ngayong hapon bilang front page headline. Salamat. Ibinaba ni Isabel ang telepono na may ngiti sa labi. Noong hapon na iyon, 3:00, isang nakakagulat na balita ang lumabas sa online edition ng isang malaking business newspaper. Reyes, Builders, nanganganib sa sunod-sunod na pagkalugi. Mga investor, nag-alisan.
Ito ang headline. Nakita ito ni Roberto sa opisina at napahawak sa ulo. Tapos na talaga. Nagbulungan ang mga natitirang empleyado. Sir, nasa balita na po tayo. Paano na to? Puno ng kaba ang kanilang mga boses. Samantala, sa universidad, isang malaking eskandalo ang sumabog tungkol kay Cynthia. Nalantad ang lahat ng kanyang mga nakaraang pakikipagrelasyon at naging usap-usapan ito sa mga estudyante at propesor. Hindi kami papasok sa klase ni Miss Villaflor, nag-boycott ang mga estudyante. Pagpasok ni Cynthia sa classroom, isang bakanting silid ang kanyang naabutan. Nasaan ang mga estudyante? Tanong niya sa isang assistant. Ayaw na po nilang pumasok sa klase ninyo, ma'am. Nahihiyang sagot ng assistant. Namutla si Cynthia. Ganoon din sa faculty lounge. Pagpasok niya, nagsialisan ang ibang mga propesor. Paano niya nagawa yon? Inisip ba niya ang epekto sa mga estudyante? Rinig niyang bulungan. Hindi niya kinaya at lumabas na lang. 5:00 ng hapon, ipinatawag siya sa admin office. Miss Villaflor, hindi na po namin kayo mabibigyan ng klase. Malamig na sabi ng department head. Bakit po? Dahil po sa matinding reklamo mula sa mga estudyante at kapwa guro. Pero may karapatan din po ako sa pribadong buhay. Humihikbing pakiusap ni Cynthia. Pasensya na, pero desisyon na po ito. Matigas na sabi ng head. Tuluyan nang nawalan ng trabaho si Cynthia. Noong gabing iyon, 8:00, nakaupo si Marco sa isang cafe kung saan sila magkikita ni Cynthia. Pagpasok nito, ibang-iba na ang itsura. Ang dati niyang magagarang damit ay simple na lang. Cynthia, maupo ka. Mabigat na sabi ni Marco. Marco, anong nangyari? Bakit bigla kang nakipagkita? Para tapusin na natin to, direktang sabi ni Marco. Tumigas ang mukha ni Cynthia. Bakit? Di ba hiwalay na kayo ng asawa mo? Cynthia, alam ko na kung sino ka talaga. Inilapag ni Marco ang report sa mesa. Nang makita ito ni Cynthia, namutla siya. Ano to? Ang nakaraan mo. Puro kasinungalingan. Marco, hindi totoo yan. Nagtangkang magpaliwanag si Cynthia. Ikawalo mo pala akong lalaki, ano? Hindi totoo yan. Hindi ka propesora, ni part-time lecturer nga pahirapan pa. Niloko mo ako. Nanlamig ang boses ni Marco. Alam ko namang ganito ang mangyayari. Biglang nagbago ang ugali ni Cynthia. Total, wala ka na ring pakinabang. Ano? Wala ka ng bahay, malapit ka nang mawalan ng trabaho. Anong silbi mo pa sa akin? Lumabas ang tunay na kulay ni Cynthia. Ngayon lang nalaman ni Marco kung gaano siya naging kalkulado. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Siyempre, akala mo ba seryoso ako? Nangiinsultong tumawa si Cynthia. Ngayon lang napagtanto ni Marco kung gaano siya naging tanga. Kung ganon, tapos na tayo. Oo, tapusin na natin ng maayos. Tumayo si Cynthia at umalis. Sa ganitong klase ng babae niya, sinira ang 10 taon niyang pagsasama, na puno ng panghihinayang si Marco. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagsampa ng bankruptcy ang kumpanya ni Roberto. Ang 30 taon niyang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap. Habang inaayos ang mga huling gamit sa opisina, umiyak si Roberto. Ganito lang pala magtatapos ang 30 taon. Isa-isang umalis ang mga empleyado, dala ang kanilang mga gamit. Ang dating masiglang opisina ay naging isang bakanteng lugar. 9:00 ng gabi, naghihintay si Aling Corazon sa ospital. Inatake sa puso si Roberto dahil sa sobrang stress at isinugod sa emergency room. Kayo po ba ang asawa ng pasyente? Tanong ng doktor. Opo, dahil lang po sa pagod at stress. Kailangan lang po niyang magpahinga ng ilang araw. Salamat po, Doc. Nakahinga ng maluwag si Aling Corazon, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Paglabas ng ospital, tinawagan ni Aling Corazon si Elena. Nanginginig niyang pinindot ang numero. Elena, anak, umiiyak na sabi ni Aling Corazon. Tita, bakit po? Malamig na sagot ni Elena. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Ngayon po,
Binabayaran niyo na ang pagkakamali niyo. Malamig na sabi ni Elena. Anak, wala na ba talagang pag-asa? Huli na po ang lahat. Ibinaba ni Elena ang telepono. Umiyak mag-isa si Aling Corazon sa pasilyo ng ospital. Noong gabing iyon, tiningnan ni Isabel at Elena ang bago nilang apartment sa Bonifacio Global City. Isang 2-bedroom unit na may tanawin ng city skyline. Inayos na ito ni Isabel. Anak, gusto mo ba? Tanong ni Isabel. Sobra po, Nay, nakangiting sabi ni Elena. Ang ganda ng mga ilaw ng syudad mula sa bintana. Dito ka magsisimula ng bago. Niyakap ni Isabel ang anak. Inayos ko na ang lahat, huwag kang mag-alala. Salamat po talaga, Nay. Niyakap ni Elena nang mahigpit ang ina. Ang desperasyon niya 10 araw na ang nakalipas ay tuluyan nang nawala. Kinabukasan, unang araw ni Elena sa bago niyang trabaho. Isang prestihiyosong pribadong paaralan sa BGC. Maganda ang pasilidad at masaya ang kapaligiran. Miss Santos, welcome. Masayang bati ng principal. Salamat po. Magalang na sabi ni Elena. Espesyal na rekomendasyon daw po kayo ni Mrs. De Leon, kaya malaki ang inaasahan namin. Lalong nagpasalamat si Elena sa ina. Maging sa faculty meeting, mainit siyang tinanggap ng mga kapwa-guro. Mukhang dito, magiging bago talaga ang lahat. Unang beses nang umiti nang maliwanag si Elena. Pakiramdam niya ay tunay na siyang malaya pagkatapos ng 10 taon. Noong gabing iyon, nagkakape si Isabel at Elena sa sala ng bago nilang apartment. Ngayon, magsisimula na ang tunay nating buhay. Masayang sabi ni Isabel. Opo, Nay, dahil po sa inyo, nakangiting sabi ni Elena. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila sumisimbolo sa isang bagong pag-asa. Samantala, sa isang maliit na apartment, mag-isang nakaupo si Cynthia. Hindi pa rin siya makapaniwala na nawala na ang lahat. Tinanggal sa universidad, iniwan ni Marco, puno siya ng galit. Hindi ako papayag na ganito lang. Nagngingit-ngit na bulong ni Cynthia. Binuksan niya ang computer at nagsimulang mag-search. Hinanap niya ang impormasyon tungkol kay Isabel at Elena. Pagkatapos ng ilang oras, nahanap niya ang bagong trabaho ni Elena, isang pribadong paaralan sa BGC. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan kong maghiganti. Sinira nila ang buhay ko. Nagsimulang magplano si Cynthia. Ang una niyang target ay ang bagong trabaho ni Elena. Kinabukasan, masayang nagtuturo si Elena sa bago niyang klase. Masaya ang mga bata at aktibo sa klase. 10 taon na ang lumipas bago niya naramdaman ang ganitong kalayaan. Teacher, ang saya po ng klase ngayon, nakangiting sabi ng isang estudyante. Oo, masaya rin si teacher kapag kasama kayo, sagot ni Elena. Ang mga sandaling ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit pagbalik niya sa faculty room, kakaiba ang bunigi. Nagbubulungan ang mga kapwa-guro habang nakatingin sa kanya. Miss Santos, pinapatawag po kayo sa principal's office. Maingat na sabi ng isang senior teacher. Nagtaka si Elena. Pagpasok niya sa opisina, seryoso ang mukha ng principal. Sa ibabaw ng mesa, may isang liham na walang pangalan. Miss Santos, maupo ka, mabigat na sabi ng principal. Nang maupo si Elena, ipinakita sa kanya ang liham. Nagkaroon ka ba ng problema sa dati mong eskwelahan? Ano pong problema? Naguguluhang tanong ni Elena. May natanggap kaming anonymous tip. Si Teacher Elena Santos daw ay may ginawang pandaraya sa dati niyang paaralan. Binasa ng principal ang liham. Namutla si Elena. Hindi po totoo yan. Matigas niyang pagtanggi. Naniniwala ako sa iyo, pero masyadong detalyado ang sulat kaya kailangan naming imbestigahan. Sino po ang gagawa ng ganitong kasinungalingan? Nanginginig na sabi ni Elena. Alam niyang gawa ito ni Cynthia. Samantala, ganoon din ang nangyari kay Isabel. Ang ilan sa mga dati niyang kasamahan ay nakatanggap ng anonymous na sulat.
Nakasaad dito na ginamit ni Isabel ang kanyang posisyon para sa personal na paghihiganti. Tinawagan siya ni Chairman Tan. "Isabel, nakatanggap ako ng isang kakaibang sulat." "Ano pong sulat?" kinabahang tanong ni Isabel. "Sinasabing ginamit mo raw kami para sa kaso ng Reyes Builders." May pagdududa sa boses ni Chairman Tan. "Chairman, hindi po totoo yan. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko. Hindi kaya napilitan lang kaming tumulong. Hindi po, may sapat na dahilan po ako." Nagmamadaling paliwanag ni Isabel. Ngunit hindi na kasing init ng dati ang boses ni Chairman Tan. Noong gabing iyon, mas malaking plano ang isinagawa ni Cynthia. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga dati niyang karelasyon. Ang una ay isang propesor. "Prof, kamusta na po?" Malambing na sabi ni Cynthia. "Cynthia, bakit ka nandito?" Lumingon-lingon ang propesor, takot na makita ng asawa. "Prof, nalaman na po ng misis nyo ang tungkol sa atin." Nagsinungaling si Cynthia. "Ano?" Namutla ang propesor. Isang babaeng nagngangalang Isabel ang nagsabi sa kanya ng lahat. "Imposible. Walang alam ang asawa ko. Sa ngayon po, pero malalaman din niya." Lalong pinakaba ni Cynthia ang propesor. "Sino ba ang babaeng yan?" Nanay po siya ni Elena Santos, isang nakakatakot na babae. Nagkalat ng kasinungalingan si Cynthia. Unti-unting nag-alab ang galit ng propesor. "Dahil sa babaeng yan, malalagay sa alanganin ng pamilya ko." "Opo, Prof. At hindi lang po kayo, pati na rin ang iba pa." Patuloy na panunulsol ni Cynthia. Tuluyang naniwala ang propesor. Ganito ang ginawa ni Cynthia sa 4 niyang dating karelasyon. Pare-parehong kasinungalingan ang sinabi niya, na si Isabel ang naglantad sa kanila sa kani-kanilang asawa. Ilang araw ang lumipas, 9:00 ng gabi, naghahapunan si Isabel at Elena. Isang mapayapang gabi. Ikinukwento ni Elena ang nangyari sa eskwelahan. "Nay, ang cute po ng mga bata kanina. Mukhang masaya ka na sa bago mong trabaho, anak." Masayang sabi ni Isabel. Biglang may malakas na kumalabog sa pinto. Kaboom! Kaboom! Umalingaw-ngaw ang ingay sa buong apartment. "Sino yan?" Gulat na tanong ni Elena. Nagtaka rin si Isabel. Lalong lumakas ang pagkalabog at may sumigaw sa labas. "Lumabas ka diyan, Isabel!" Boses ng mga lalaki. Nagtago si Elena sa likod ng ina. "Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Lumabas ka at humingi ng tawad." Boses ng iba't ibang lalaki, tila lasing. Alam ni Isabel kung sino sila, ang mga dating karelasyon ni Cynthia. "Nay, paano to?" Nanginginig na tanong ni Elena. "Okay lang. Ako ang bahala. Pumasok ka sa kwarto." Kalmadong sabi ni Isabel. Ngunit sa loob-loob niya, nag-aalab ang galit. Sa labas, patuloy ang mga mura at banta. "Kapag hindi mo binuksan to, sisirain namin." "Nasaan ka, Isabel? Ang kapal ng mukha mong sirain ang buhay namin." Akmang tatawag si Elena ng pulis, ngunit pinigilan siya ni Isabel. "Huwag muna." "Pero Nay, delikado. Titigil din yan." Gaya ng inaasahan ni Isabel, dumating ang mga pulis pagkatapos ng 20 minuto. Marahil ay ibang residente ang tumawag. Humupa ang gulo, ngunit hindi pa tapos ang paghihiganti ni Cynthia. Kinabukasan, ipinost ni Cynthia ang mga litrato ni Isabel at Elena sa mga online forum at social media, kasama ang kanilang personal na impormasyon. At isang kasinungalingang kwento na sila ang sumisira sa buhay ng mga inosenteng tao. Hapon na nang makita ito ni Isabel. Nagulat siya nang makita ang mga litrato nila na kumakalat. "Hindi ko na to papalagpasin," nagngingit-ngit na bulong ni Isabel. Nawala ang kanyang pagiging kalmado. Lumala rin ang sitwasyon sa eskwelahan ni Elena. Dahil sa mga kumakalat na post, nag-aalala na ang mga magulang. Muling ipinatawag si Elena ng principal. "Miss Santos, pasensya na, pero pwede bang mag-leave ka muna?" "Ano po?" gulat na tanong ni Elena. Dahil sa mga post sa internet, nag-aalala na ang mga magulang. Pero kasinungalingan po lahat yon. "Naniniwala ako,
pero kailangan munang humupa ang sitwasyon, nahihiyang sabi ng prinsipal. Nawalan ng pag-asa si Elena. Pag-uwi, ikinuwento niya ang lahat kay Isabel. Nay, pinag-leave po ako. Sobra na ang babaeng yon. Nanlamig ang mga mata ni Isabel. Nay, anong gagawin natin? Hindi ko na to palalampasin. Matigas na sabi ni Isabel. Kailangan ko nang ayusin ang babaeng yan. Huling plano po? Oo, sa pagkakataong ito, legal ko siyang ilulubog. Puno ng determinasyon si Isabel. Wala nang pagpaparaya. Dahil nasa panganib ang anak, lalabas na ang tunay na galing ni Isabel. Noong gabing iyon, umupo si Isabel sa harap ng computer. Inayos niya ang lahat ng krimen na ginawa ni Cynthia. Pagpapakalat ng maling impormasyon, paninirang puri, paglabag sa privacy, at sinimulan niyang tawagan ang mga eksperto. Ngayon, totoong giyera na to, bulong ni Isabel. Ang talino at tapang na nahasa niya sa corporate world ay muling nabuhay. Malalaman ni Cynthia kung sino ang kanyang binangga. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, pumunta si Isabel sa isang malaking law firm sa BGC. Isang abogado na ipinakilala ng dati niyang kasamahan. Dala ni Isabel ang lahat ng ebidensya laban kay Cynthia. Attorney, gusto kong magsampa ng kasong kriminal laban kay Cynthia Villaflor para sa cyber libel at defamation. Kalmado, ngunit matigas na sabi ni Isabel. Tiningnan ng abogado ang mga dokumento at tumango. Posible po ito, cyber libel, illegal disclosure of private information at pagpapakalat ng maling impormasyon. Maraming kaso ang pwedeng isampa, sabayan na rin natin ang civil case para sa danyos. Sige po. Malaki ang makukuha nating danyos para sa pinsalang moral at sa pagkasira ng inyong reputasyon. Buong tiwalang sagot ng abogado. Tumango si Isabel. Gusto ko siyang tuluyang ilubog. Dahil kumpleto ang ebidensyang inihanda ninyo, mataas ang tsansa nating manalo. Paglabas sa law firm, isinagawa agad ni Isabel ang pangalawang plano. Tinawagan niya ang dati niyang kasamahan na ngayon ay team leader na sa PNP Anti-Cybercrime Group, Direktor, si Isabel. Kamusta na? Isabel, ang tagal na. Kamusta? Masayang bati ng Direktor. Direktor, pasensya na sa abala, pero nasa panganib ang anak ko. Desperadong sabi ni Isabel. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Isang babaeng nagngangalang Cynthia Villaflor ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa amin sa internet. Ipinaliwanag ni Isabel ang lahat. Seryosong nakinig ang direktor. Cyber libel yan. Uumpisahan na namin ang investigasyon agad. Maraming salamat. Ikaw pa. Siyempre tutulungan kita. Agad na pumayag ang direktor. Noong hapon na iyon, 2:00, sinimulan na ng Anti-Cybercrime Group na itrace ang online activities ni Cynthia. Sinuri ng mga eksperto ang kanyang IP address at login records. Lahat ng post ay galing sa iisang IP address. Ulat ng isang investigador. Malinaw na may cyber libel at illegal disclosure of private information. Sige, kumuha na kayo ng arrest warrant at arestuhin siya. Utos ng direktor. Kinabukasan, 11:00 ng umaga, nasa apartment si Cynthia at gumagawa ng panibagong post. Plano niyang lalo pang ikalat ang mga kasinungalingan. Biglang may kumatok ng malakas. Pulis! Buksan niyo to! Nagulat si Cynthia. Ikaw ba si Cynthia Villaflor? Arestado ka para sa kasong cyber libel. Ipinakita ng pulis ang arrest warrant. Namutla si Cynthia. Hindi pwede. Anong ginawa ko? Nagwawalang sigaw ni Cynthia. Pagpapakalat ng maling impormasyon, illegal disclosure at cyber libel. Kalmadong paliwanag ng pulis. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sa korte ka na magpaliwanag. Pinusasan si Cynthia at isinakay sa police car. Masyadong malinaw ang mga ebidensya kaya wala siyang lusot. Sa parehong oras, isa-isang kinaharap ni Isabel ang mga dating karelasyon ni Cynthia. Ang una ay ang propesor na nanggulo sa kanilang apartment. Profe, ako po si Isabel Santos.
kalmadong pagpapakilala ni Isabel. Nagulat ang propesor. Biktima rin po kayo ng babaeng yon. Matigas na sabi ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Nagsinungaling po si Cynthia. Sinabi niyang ako ang naglantad sa inyo sa asawa niyo. Tama po ba? Tumigas ang mukha ng propesor. Pero hindi ko po kayo kilala. Wala akong pakialam sa mga naging lalaki niya. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Isabel. Unti-unting naintindihan ng propesor. Ibig sabihin na loko ako. Opo, kaya sana tigilan niyo na po kami. Buong tapang na sabi ni Isabel. Napahawak sa ulo ang propesor. Patawad. Nagpadalos-dalos ako. Sana hindi na maulit. Ganito ang ginawa ni Isabel sa 3 pang lalaki. Lahat sila ay napagtantong naloko sila ni Cynthia. Humingi sila ng tawad kay Isabel. Ilang araw ang lumipas, naayos na rin ang sitwasyon sa eskwelahan ni Elena. Naaresto si Cynthia at napatunayang kasinungalingan ang lahat. Ipinatawag si Elena ng principal. Miss Santos, pasensya na po talaga. Yumuko ng malalim ang principal. Patawad po sa pagdududa. Okay lang po. Ang mahalaga, nalinawan na ang lahat. Mapagpatawad na sagot ni Elena. Mula ngayon, susuportahan ka namin. Salamat po. Muli nang nakapagturo si Elena. Masaya rin ang mga estudyante sa kanyang pagbabalik. 1 linggo pa, ginanap ang paglilitis kay Cynthia. Dumalo si Isabel at Elena. Nakaupo si Cynthia sa upuan ng akusado, mukhang kaawa-awa. Inaamin mo ba ang mga paratang sayo? Tanong ng hukom. Nawala po ang lahat sa akin habang sila ay masaya. Hindi po yon makatarungan. Umiiyak na sabi ni Cynthia. At yan ba ang dahilan mo? Opo, inaamin ko. Yumuko si Cynthia. Wala na siyang lusot. Dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon, cyber libel at illegal disclosure, hinahatulan kita ng 1 taong pagkakakulong. Ibinaba ng hukom ang hatol. Tuluyan nang bumagsak si Cynthia. Paglabas nila ng korte, sunod-sunod ang tawag na natanggap ni Isabel mula sa mga dati niyang kasamahan. Nalaman na nila ang buong kwento. Isabel, pasensya na. Kung para sa anak mo, natural lang na gawin mo yon. Paghingi ng tawad ni Chairman Tan, ganoon din ang gagawin namin. Salamat. Ang mahalaga, nalinawan na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Isabel. Muli siyang sinuportahan ng lahat ng dati niyang kasamahan. Noong gabing iyon, napanood ni Marco ang balita tungkol sa pag-aresto kay Cynthia. Nakita niya itong dinadala sa korte. Ang tanga ko talaga, buntong hininga ni Marco. Sa ganitong klase ng babae niya, sinira ang 10 taon niyang pagsasama. Katabi niya si Aling Corazon. Ma, puntahan na natin si Elena at humingi ng tawad ng buong puso, sabi ni Marco. Oo nga anak, masyado akong nagkamali. Tumango si Aling Corazon. Sa huli, inamin din niya ang kanyang pagkakamali. Makalipas ang 2 araw, pumunta si Aling Corazon at Roberto sa bahay ni Isabel. Lumuhod sila sa harap ng pinto. Nandito kami para humingi ng tawad sa aming manugang at sa aming balae. Umiiyak na sabi ni Aling Corazon. Yumuko rin si Roberto. Binuksan ni Isabel ang pinto. Malamig silang tiningnan. Huli na ang lahat. Malamig na sabi ni Isabel. Balae, parang awa niyo na. Magkaiba na ang aming landas, sabi ni Isabel. Wala na siyang intensyong ayusin pa ang relasyon. Isa pang pagkakataon. Binigyan ko kayo ng 10 taon. Tapos na. Matigas na, sabi ni Isabel at isinara ang pinto. Umalis si Aling Corazon at Roberto na puno ng desperasyon. Noong gabing iyon, tahimik na nagkakape si Isabel at Elena sa sala. Ang ganda ng tanawin ng BGC skyline. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Isabel. Maswerte po ako at nandyan kayo, Nay. Nagpasalamat si Elena. Mula ngayon, puro magagandang bagay na lang ang mangyayari. Opo, salamat po. Nagngitian ang mag-ina. Tapos na ang mahaba at mahirap na laban. Ngayon, posible na ang isang bagong simula.
6 na buwan ang lumipas, masayang nagtuturo si Elena sa bago niyang klase. Puno ng mga drawing ng mga bata ang pader. Marami dito ay drawing niya. "Teacher, ang saya po ulit ng klase ngayon," nakangiting sabi ng isang estudyante. "Masaya rin si teacher kapag kasama kayo," tugon ni Elena. Isang ngiting mula sa puso. Pagbalik niya sa faculty room, masaya siyang binati ng mga kasamahan. Sa loob ng 6 na buwan, naging isa na siya sa mga pinakamahusay na guro. "Miss Santos, congratulations sa Teacher of the Month Award," bati ng isang senior teacher. "Salamat po. Dahil po to sa tulong ninyong lahat," mapagkumbabang sagot ni Elena. Tunay na masaya ang kanyang mga araw. Noong gabing iyon, pag-uwi ni Elena, nagbabasa ng libro si Isabel sa sala. Ngayon, tinatamasa ni Isabel ang isang mapayapang buhay pagkatapos ng 30 taon. "Nay, nandito na po ako." "Welcome home. Kamusta ang araw mo?" Isinara ni Isabel ang libro. "Nag-drawing na naman po sila ng litrato ko." Inilabas ni Elena ang isang drawing. Isang nakangiting Elena ang nasa papel. "Tunay na magaling na guro na ang anak ko. Dahil po sa inyo, Nay." Umupo si Elena sa tabi ng ina. "Usap-usapan na sa DepEd na ikaw ang inirekomenda kong guro, buong pagmamalaking," sabi ni Isabel. Madalas tumawag ang mga dati niyang kasamahan para lang makinig sa kanyang pagmamalaki sa anak. Samantala, sa isang maliit na construction site, nagtatrabaho si Roberto bilang isang laborer. Mula sa pagiging may-ari ng isang kumpanya, naging isang ordinaryong manggagawa siya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngunit kailangan niyang mabuhay. Tapos na ang trabaho ngayong araw. Sabi ng foreman kay Roberto. Dati, sir ang tawag sa kanya. Ngayon, isa na lang siya sa mga trabahador. "Salamat po," yumuko si Roberto. Mahirap tanggapin ang realidad, ngunit wala siyang pagpipilian. Pauwi, madalas niyang naaalala ang nakaraan. "Kung ipinagtanggol ko lang sana ang manugang ko, ngunit huli na ang lahat." Si Aling Corazon naman ay naghahanda para sa kanyang volunteer work sa isang home for the aged. Ito na lang ang kanyang libangan. "Ito siguro ang parusa ko sa ginawa ko sa manugang ko," bulong niya. Ito ang madalas niyang sabihin sa mga kasamahan niyang lola. Sabi nga nila, alagaan ang manugang, sabi ng ibang lola. Yumuyuko na lang si Aling Corazon, puno ng pagsisisi. Si Marco naman ay nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Wala pa sa kalahati ng dati niyang sweldo. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na kwarto at madalas na instant noodles lang ang kinakain. Habang bumibili ng cup noodles sa isang convenience store, naisip ni Marco, "Mas marami akong nawala kaysa napanalunan." Tanong ng cashier. "Chopsticks po?" "Opo." Matamlay na sagot ni Marco. 10 taon na ang nakalipas, hindi niya ito maiisip. Minsan, nababalitaan niya si Elena, isang mahusay na guro sa isang prestihiyosong paaralan sa BGC. Siguradong masaya na si Elena. Malungkot na naisip ni Marco. Araw-araw niyang pinagsisisihan ang kanyang katangahan, ngunit wala ng pagbabalik. Samantala, si Cynthia ay nasa kulungan. Araw-araw ay parang impyerno. Maging ang mga kasamahan niya sa selda ay ayaw sa kanya. "Hoy, Querida, kain na tayo," sabi ng isang preso. Hindi sumasagot si Cynthia at sumusunod na lang. Habang kumakain mag-isa, pinagsisihan niya ang lahat. Bakit ko ginawa yon? Ngunit huli na ang lahat. Paglabas niya, dahil sa kanyang criminal record, wala nang eskwelahan ang tatanggap sa kanya. Tapos na talaga ang buhay ko, bulong niya. Sa gitna ng lahat, si Isabel at Elena ay may isang mapayapang gabi. Maingat na nagtanong si Isabel, "Anak, hindi mo ba naiisip na magkaroon ng bagong karelasyon?" "Nay, sa ngayon po, masaya na akong mag-isa," nakangiting sabi ni Elena. "Nandyan naman ang mga estudyante ko at kayo, kaya hindi ako nalulungkot. Pero balang araw, Nay, masaya na po ako ngayon. Huwag po nating madaliin." Hinawakan ni Elena ang kamay ng ina. Naintindihan ni Isabel ang anak.
Isang Sabado, naglalakad si Isabel at Elena sa isang parke. Malamig ang hangin ng hapon. Ang mag-inang magkasamang naglalakad ay isang larawan ng kapayapaan. Mula ngayon, puro masasayang bagay na lang ang iisipin natin, sabi ni Isabel. Opo, pakiramdam ko, tunay na akong malaya. Nakangiting sabi ni Elena. Ang desperasyon niya 10 buwan na ang nakalipas ay tuluyan nang nawala. Umupo sila sa isang bench at pinanood ang paglubog ng araw. Sa susunod na taon, mag-tour tayo sa Europe. Suhestiyon ni Isabel. Sige po, mag-iipon ako para makasama ko kayo. Ako na ang bahala, regalo ko sa iyo para sa lahat ng pinagdaanan mo. Hindi po pwede. Gusto ko pong suklian ang lahat ng ginawa niyo. Masayang nagplano ang mag-ina. Isang hapon, nagtatanim ng mga bulaklak si Isabel at Elena sa kanilang veranda. Puno ng mga paso ng rosas at iba pang bulaklak. Tila sumisimbolo ito sa isang bagong simula. Nay, salamat po talaga, sabi ni Elena habang nagtatanim. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nasa impyerno pa rin ako. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang ina, sagot ni Isabel. Ngayon, tunay na tayong nagsisimula ng bago. Opo, wala nang makakagulo sa atin. Niyakap nila ang isa't isa. Isang sandali ng tuluyang paglimot sa sakit ng nakaraan, paglubog ng araw. Nagkakape sila habang pinapanood ang magandang sunset. Ang ilog ay kumikinang na parang ginto. Nay, ang ganda ng sunset. Oo anak, ganyan din kaganda ang magiging kinabukasan natin. Masayang sabi ni Isabel. Anuman ang mangyari, hindi na ako matatakot dahil magkasama tayo. Tama, kapag magkasama ang mag-ina, walang imposible. Nagtawanan sila. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na puno ng pag-asa. Ibinaba ni Isabel ang tasa at nagsalita. Ngayon, tunay nang nagsisimula ang ating buhay. Opo, isang tunay na bagong simula. Nakangiting sagot ni Elena. Ang simula ng isang matapang at puno ng pag-asang bagong buhay para sa dalawang babae. Ang sakit ng nakaraan ay naiwan na at puro kasiyahan na lang ang naghihintay. Magkahawak kamay na hinarap ni Isabel at Elena ang kinabukasan. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lang ng isang bagong kabanata. Hindi na sila isang manugang o biyenan ng kung sino, kundi mga babaeng may sariling buhay. Ang halimuyak ng kape at ang masayang tawanan ng mag-ina ay pumuno sa apartment. Sa labas, unti-unting lumitaw ang mga bituin na tila binabasbasan ang kanilang bagong simula. Minsan, dadalhin tayo ng buhay sa dulo ng bangin, gaya ni Elena na 10 taon nagtiis pero sa huli ay parang nawala ang lahat. Ngunit iba ang tunay na pamilya, gaya ni Isabel na handang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para sa anak. Ang isang taong laging papanig sa iyo, anuman ang mangyari, yan ang tunay na pamilya.